Ciao raga! Musta naga? Allora, meron akong ibibigay ulit sa iyo na important na info. Lalo na ngayong panahon na ito na kung saan ay magsisimula na yung paghahanda natin para sa pagpa-file ng Dichiarazione dei Redditi o nung tinatawag natin na Modelo 730 or Modelo Redditi, yung tinatawag natin na Modelo Unico. Ngayon, ang unang magsisimula dyan ay yung Modelo 730 2024. Ngayon, raga, ibibigay ko sa iyo yung mga documents na kailangan na ihanda, na i-ready para na sa ganun ay mas magiging maayos yung iyong pagpa-file ng iyong Modelo 730. May mga personal documents na kailangan, mga documents regarding doon sa kinita last year, yung reddito ng 2023, at saka din yung mga resibo, yung mga naging spese na kung saan ay yan magiging ditraksyon mo para na sa ganoon ay mas makakatulong na kung meron mang babayaran na tax ay bababa o kaya naman ay makakatulong para mas madagdagan pa yung matatanggap na reimburso para sa pagpa-file ng Modelo 730. Gaya ng aking na-explain na dati na kung saan ngayong 2024 ay mas magiging mahigpit na yung pagkukontrol ng gobyerno, especially ng Agencia de Entrate, para doon sa mga hindi nagpa-file na dapat naman na mag-file ng Modelo 730 o kaya naman ay ng Modelo Unico, especially doon sa domestic sector. Kasi ngayon ay magkakaroon na sila ng mas mahigpit na checking dahil meron na silang access doon sa archive, doon sa data ni IMSS na kung saan makikita nila kung sino ba yung mga nandiyan sa domestic sector. Ibig sabihin ay yung mga calls, badante, babysitter, etc. na andyan sa sector na yan na dapat pala na mag-file ng Modelo 730 pero hindi sila nagpa-file. Kaya mas maigi na mag-file ka na para na sa ganun ay maayos mo, maging mas maayos yung iyong sitwasyon fiskale din sa Italia at maiwasan yung magiging problema or alalahanin più avanti. Paano na sa ganun ay mas maging maayos ang pag-stay at pamumuhay din sa Italia at saka may iwasan na maaari na may babayaran para tax tapos ay may multa pa na babayaran. Kaya ngayon ay i-discussin ko sa iyo, ipapakita ko sa iyo yung mga dokumento na kailangan para sa pagpa-file ngayong 2024. Ipapakita ko sa iyo raga, yung mga documents na kailangan na yan ang ire-ready mo, either na yan ay dadalhin mo doon sa CAF Patronato o kaya doon sa mga profesionista o kaya naman may option din na ikaw mismo ang mag-file niyan. Ngayon, iisa-isahin natin, lilinawin ko sa iyo kung ano-ano yung mga documents na yan para sa ganun ay maging mas malinaw sa iyo kung saan-saan ka kukuhanin yung iba diyan sa mga documents na kailangan na yan. At pagkatapos ng video na ito ay ipa-flash ko at saka ipapakita ko ulit sa iyo yung listahan na yan ng mga documents para na sa ganun ay makita mo at maisa-isa mo at maihanda mo. Okay, unahin na natin. Siyempre, ang kailangan sa pag-file ngayong 2024, unahin na natin para sa Modelo 730 ay yung mga dokumenti personali ng dikyarante. So, kailangan na ihanda yung dokumento de identità, yung tessera sanitaria. Kung halimbawa na ang ipa-file ay yung dichiarazione congiunta, ibig sabihin yung mag-asawa, yung kasal, okay, na mag-asawa ay magpa-file sila na magkasama. So, ibig sabihin, documents parehas nung dikyarante at saka nung conyuge, nung asawa. Tessera sanitaria din. At saka yung codice fiscale ng lahat ng member ng pamilyari na fiscalmente a carico. Ihanda yung mga codice fiscale. Okay? And then ano pa ba? Nakalagay dito at kailangan natin linawin ay yung Q ng 2024. Ibig sabihin ay yung red dito, yung kinita last year ng 2023. Ang ibig sabihin ng Q ay Certificazione Unica ng 2024. Yan yung tinatawag natin na CUD. Yung kinita mo ay maaari na galing sa lavoro dipendente, maaari na galing sa natanggap sa pensione, o kaya naman ay yung mga nakanaspi, yung nakadisoccupazione, Cassa Integrazione, at saka yung pang altri redditi assimilati. Ngayon, itong Certificazione Unica, yan ay depende kung saan category ka, doon mo dapat nakukuhanin. Example, kung ikaw ay laboratory dependente, ikaw ay operayo o operaya, ang CUD ay manggagaling doon sa iyong datore di lavoro. At yan ay dapat na maibigay sa iyo mula March 18, 2024 and onwards. So, ibig sabihin, available na siya ng mula March 18, 2024. Maaari na yan na ibigay sa iyo ng iyong datore di lavoro. O kaya naman ay may option ka na ikaw mismo ang magda-download niyan
doon sa sito ni Agencia del Intrate. Sa date na yan, mula March 18 and onwards, gamit ang iyong speed o kaya naman ay yung CHIE. Maglalagin ka doon and then madadownload mo yan. Maigi rin na makapag-download ka o kaya naman ay bigyan ka ng kopya ng iyong Datore di Lavoro. Kapag ka naman ikaw ay nasa domestic sector, Colf Badante, yan ay manggagaling din sa iyong amo. Okay? Yung iyong COD. Yan ay minsan, pagka maagap na nagbibigay yung amo ay later ng January nakukuha na, February nakukuha na. So ngayon ay March na, dapat ay humingi ka na at mabigyan ka na ng kopya kung ikaw ay naandyan sa domestic sector. Yan ay sa Datore di Lavoro, sa amo mo kukuhanin ang iyong COD. Samantalang kapag ka naman nakakatanggap ng pension o kaya naman ay nakatanggap ng disokupasyone last year, yung NASPI o kaya nakakasa integrasyone, ang COD na makukuha yung Certificazione Unica ng 2024 ay maaari na ma-download yan sa sito ni IMPS. So maraming options para makuha yan. Una, maglalagin ka gamit ang iyong speed o kaya CHIE o kaya yung CNS. Pag lagin mo doon, makakapag-download ka ng iyong Certificazione Unica. O kaya naman ay tumawag ka sa contact center ni IMPS. Pwede ka rin doon na mag-request. Meron ding option na may designated na PEC na ibinigay si IMPS na kung saan ay doon ka mag-i-email para maka-request ka at mabigyan ka ng iyong Certificazione Unica. Meron ding option na pwede yung i-download doon sa IMPS Mobile. Pwede rin naman na pagka hindi mo yan magawa ay pumunta ka sa isang CAF, patronato, magpa-assist ka sa kanila para ikaw ay maikuha nila ng iyong COD doon sa sito ni IMPS. At diyan sa aming opisina, sa Via Limon sa 347, kung halimbawa na gusto mo na tulungan ka namin ay ma-assist ka namin para makuha mo yan, ma-download mo yan doon sa sito ni IMPS. At abangan mo raga dahil sa isang araw, pagka nagkaroon tayo ng sapat na tempo, ay magagawa tayo ng isang vlog na kung saan ay ipapakita ko sa iyo. Mayroon akong i-introduce sa iyo na isang app na kung saan ay doon din ay makakakuha ka ng iyong Certificazione Unica kahit pa noong mga nakalipas na taon, maging yung mga Unilove mo, halimbawa kailangan mo yan, ay makaka-download ka din doon sa app na yon. So abangan mo yan ha, at ipapakita ko sa iyo yan, Pio Avanti. Ang sunod na document ay kung meron ka nito, nag-file ka last year nung iyong Dichiarazione di Redditi, maaari na modelo 730 2023 or yung modelo Redditi, yung dating tinatawag na modelo Unico. Kung nag-file ka niya nung isang taon, dalhin mo din kapag ikaw ay magpagawa ngayon ng modelo 730. Kung ikaw naman ay nakabili ng bahay, nagmumutuo ka, so dadalhin yung compra vendita, yung kontrato di mutuo, at saka yung tinatawag na interessi passivi per mutui. Kung ikaw ay nagmumutuo ng bahay, alam mo kung ano yung mga documents na yan. Maging yung mga spesa straordinary, halimbawa ay merong ni-repair doon sa bahay, yung ristrutturazione, yan, etc. Yan ay kung meron ka niyan, dadalhin din kasi pwede rin yung isama sa pagpa-file ng modelo 730. Ang sunod, kung halimbawa naman na nag-a-affitto, so dadalhin yung kontrato di affitto na registrato. Kailangan natin laging malaman na yung kontrato di affitto, yan ay lagi na dapat nakaregister doon sa Agencia del Intrate. Kaya kapag ikaw ay nag-a-affitto, dapat bukod doon sa kontrato di affitto, kailangan ay bibigyan ka din ng may-ari ng bahay na nagpapaupa ng kopya ng registrazione ng kontrato di locazione na galing sa Agencia del Intrate. Ang sunod na document, although hindi naman applicable sa lahat, ay banggitin din natin yung assegno mantenimento del coniuge. Kung halimbawa legally separated doon sa asawa, so yung ibinibigay na assegno mantenimento, pwede rin niyang isama. At saka ito, kung halimbawa na ikaw ay isang datore di lavoro, na ikaw ay mayroong hire na Colf, badante babysitter, ikaw ang amo, siyempre meron kang binabayaran na bulletini IMPS, yung mga bulletini MAV na yan, yung binabayaran mo na yan, yan ay pwede rin na isama, maging ditrazione din sa modelo 730. Ulitin lang natin ha, yung amo ng Colf na nagbabayad ng bulletini IMPS, siya yung pwedeng gumamit, okay, para sa modelo 730. Hindi yung naglalavoro mismo bilang Colf o badante, kundi yung amo. Okay, yung amo ang pwedeng gumamit noon. Sana ay naging malinaw yan ha. And then, pati yung ricevute sa abonamento ng trasporto publiko. Halimbawa ay din sa Milano, yung ricevute mo sa ATM o kaya naman ay abonamento sa treni.
pwede rin yan na maging ditraksyon sa modelo 730. Hindi lang doon sa dikyarante, pati doon sa kasama niya sa pamilya. Pwede rin kung sila ay meron ding abonamento. Meron din kung sakali na meron kang asigurasyone di vita, yan, yung mga certificazione investimenti, kung meron ka niyan ay dadalhin din. At saka itong isa pa na kailangan na malaman natin, maging malinaw din, yung mga spese sostenute noong 2023. Yung mga spese na pwedeng isama sa modelo 730. Una na ay yung spese sanitarie. Diba ba, bumili ka ng mga gamot, may mga check-up, ganyan. Doon sa resibo, para malaman mo, dapat ay nung 2023 makikita mo doon sa resibo, sa bandang baba ng resibo, nakalagay doon, dapat ay may makikita ka na ditraibile. And then may katapat na amount. So pagka mayroong ganon, ibig sabihin, pwede yung magamit sa 730. At syempre, kailangan ay ginamit doon at nakikita doon ang iyong codice fiscale. Maging yung espese para sa asilo at saka doon sa infancia or eskwela infancia or materna, di ba? May mga mensa na binayaran, pwede rin yan doon. Yung mga contributive voluntary na binayaran sa school, pwede rin. Kung halimbawa na mayroong alaga na hayop, meron din yung tinatawag na spese veterinarie degli animali domestici. Pati yung spese sa università, pati yung spese din para doon sa mga attività sportive, o kaya naman ay musigali ng mga anak na ang age ay mula 5 years old hanggang 18 years old. Kasama rin diyan yung spese di agenzia immobiliare, spesa funebre at saka yung iba't iba pang mga spese. So yan raga yan yung mga documents na kailangan na i-ready. Ngayon, umpisahan muna na i-recolye at ihanda ang mga dokumento na iyan. At kapag available na ay, kung gusto mo, doon sa aming opisina ay pwede ka naming tulungan, i-assist para makapag-file ng modelo 730 2024. Ang aming opisina ay nandoon sa Viale Monza 347 sa Milano. Pagka pupunta at magme-metro, Melio na ang aakyatan doon sa M1 Linya Pula ay Sesto Marelli para ikaw ay mas malapit na. Ang aming opisina ay nandoon sa tapat ng Brico. Okay? Nandoon sa tapat ng MD na supermerkato. Sa end din ng video na to ay ipapakita ko yung aming contact details at saka yung oras na bukas ng aming opisina at saka ipapakita ko ulit, gaya na sinabi ko kanina, yung complete na lista ng mga dokumento na kailangang ihanda para sa pagpa-file ng modelo 730 2024. Hayaan mo raga, sa mga susunod na video ay magbibigay pa tayo ng mas detailed pa at saka ng iba pa ng mga information regarding dito sa filing ng Dichiarazione dei Redditi ngayong 2024. Maraming salamat sa iyong panonood raga. Alla prossima!